Magandang hapon po sa inyo. Um, Meron po akong i-share sa inyo. Yung title ay No Religion Can Save You, no? From Hell, no? Wala doon. Only Jesus Christ can save you, no? Yun ang title. So, sa mga kapanood nito na loobin ng Panginoon, at ang i-share ko sa inyong Bible verse ay lagi na natin to napapakinggan, no? John 3:16. Doon sa verse na yun, mga manonood, nakalagay na yung kaligtasan, no? Na mensahe ng Diyos sa lahat ng tao. Memorize ko na siya, no? Sa biyaya lang ng Panginoon lahat, no? At ang glory sa Panginoon lahat, no? Glory to God in the highest, no? Na Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, no? By the way, yung Bible verse po na yon ay napakasikat na yun, no? At doon pa lang po, nagbibigay na ng matinding pangako ang Panginoon ng kaligtasan. Sabi po doon, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, no? But have everlasting life. So pag tinagalog nyo po, sabi doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Ama sa sanglibutan, kaya't ibinigay ang kaisa-isang anak ng Diyos. Sino po yun? Si Jesus. Si Jesus Christ yun. Sino mang sumampalataya sa anak ng Diyos, sino po yun? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ po. And then anong sabi ng verse? Ay hindi mapapahamak. Saan po? Doon sa impyerno. Kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So makikita nyo doon. At basahin nyo din po sa King James Version, no? Na Bible. Pwede nyo na mabasa yan sa apps, sa Play Store. Download nyo lang, free. Mababasa nyo na doon. Nandun na po nakalagay ang kaligtasan. At mapapansin nyo po doon sa verse na yon, may dalawang message ang Diyos. Isa bad news, isa good news. Doon muna po tayo sa bad news. Kung makikita nyo sa bad news po doon, may perish, kapamakan. Ang tinutukoy po kasi ni God doon na kapamakan, tayo po mga tao ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Walang perfect, no? Ngayon, dahil makasalanan po tayo, ang punishment ng Diyos sa atin ay kamatayan. Ang tinutukoy po ni God na kamatayan, dalawa. Physical, and then yung spiritual, yung kaluluwa po natin, mapapahamak doon sa impyerno habang buhay. Yun po yung parusa ng Diyos sa atin, sabi sa Bible, sapagkat tayo makasalanan. At sinabi din ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Nasusulat, sabi sa salita ng Diyos. So lahat po tayo makasalanan at hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. So nakakalungkot, pag tayo namatay ngayong araw, sabi ng Bible, we go to hell, no? Sapagkat tayo makasalanan. Yun ang deserve po natin, no? Bawat isang tao na nabubuhay sa mundo. At nakakatakot po yun. Forever siya. Na tayo magsasuffer sa hell na walang hanggan. At kahit sinong tao po hindi gugustuhin yun. Ano? At nakakalungkot man po isipin, majority ng tao dun papunta. Opo. At wala na pong alisan dun forever ang impyerno. Susunugin ka walang katapusan. Madilim, walang presensya ng Diyos, wala dun lahat. Dun ay pagdurusa habang buhay, eternity. Yun po ang deserve natin sapagkat tayo makasalanan. At yun po ang parusa ng Diyos sa atin pag tayo po ay namatay ngayong araw. Sa makakapanood po nito, no? At yun po yung nakakalungkot, no? Pero ang good news po, merong Diyos, no? May sinugo ng Ama sa langit, yung tagapagligtas, si Jesus Christ, yung daan para ang tao maligtas sa impyerno. Only way of salvation is Jesus Christ, the Son of God. Siya lang ang tanging paraan po, nag-iisa, para ang tao maligtas sa impyerno habang buhay. Wala na pong ibang daan liban sa Panginoong Hesus. Ano po? Wala na, siya lang ang daan. Sinabi dun sa John 3:16. By the way, para malaman nyo din,
Yung kwento nun, 2,000 years ago po, nangyari sa bayang Israel. Si Jesus Christ po ay napako sa krus, namatay, nilibing, at nabuhay po sa ikatlong araw. Ano po? And then, dumanak po yung dugo ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, no? Ano pong dahilan? He pay. Binayaran niya po yung kasalanan, yung sin, dun sa krus ng Kalbaryo. Para po forever tayong maligtas sa impyerno. Ano? Katubusan, kapatawaran sa kasalanan, yan po ang dahilan ng pagbabayad ng Panginoon Hesus doon sa krus ng Kalbaryo po. He pay the price of sin at the cross, no? Ng buhay niya. Hindi po tayo makakabayad sa Diyos. Si Jesus Christ po nagbayad para sa atin, substitute. Ano? Kaya, yun ang magandang balita. May kaligtasan, merong buhay na walang gaan. Ino-offer ng Diyos sa lahat ng tao. Mahirap, mayaman man, may aral man o wala. Ibinibigay po ng Diyos ang kaligtasan sa lahat ng tao, libre, walang bayad. Ang tanong lang po kung tatanggapin ng tao. Ano? Yung kaligtasan regalo ng Diyos. By the way po, ang command po ni God, tayo po yung magsisi, repent, and believe on the Lord Jesus Christ, and thou shall be saved. Magkaroon po kayo ng pananampalataya, faith, no? Kay Jesus Christ na anak ng Diyos. At sabi sa John 3:16, napakaklaro po. Ang sumampalataya sa Panginoon Hesus na anak ng Diyos, kumilala sa kanyang Savior, tumanggap ng buong puso. Ayun ang sabi ng John 3:16 po. Napakasimple lang. May buhay na walang gan ka na. Ligtas ka na. Saan po? Sa impyerno habang buhay. Pag namatay ka, sa langit ka na uuwi. Kung tatanggapin mo si Jesus Savior ng buong puso na may pananampalataya, yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, na binayaran niya ang ating sala ng kanyang pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay. Kung tatanggapin niyo po yung finished work ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, masasampatayanan siya ng buong puso. Yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, yun ang magligtas sa atin. Nasapat na yun, wala nang iba. Sabi ng John 3:16, inanampatay sa Panginoon Hesus, mayroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang good news po, balita na napakaganda. Ang tao ay pwede pang maligtas sa impyerno. Merong paraan. Only Jesus Christ, the Son of God, ang way of salvation. Siya lang. At si Jesus po ang paraan para maligtas ang tao sa impyerno. So, this day po, tayo po magpa-pray sa Diyos at kayo po sumabay sa pagtanggap sa Panginoon. Okay? Pray po tayo, kayo po sumabay. Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan at nagsisisi at humingi ng tawad ng buong puso ko sa inyo. At Lord Jesus, ayoko po mapahamak sa impyerno at tinatanggap ko po kay Lord Jesus Christ na tagapaligtas ko ng buong puso ko, na may pananampalataya po yung ginawa niyo sa krus ng Kalbaryo, ang pagkamatay niyo at pagkalibing at muling pagkabuhay na binayaran niyo aking sala doon. Salamat po. In Jesus' name, Amen. So yun po, napakaganda. At kung sinapuso niyo po yun, napakasimple lang sa John 3:16. Ananampatay sa Panginoon Jesucristo na anak ng Diyos, tumanggap na Savior sa finished work ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, na binayaran niya ating sala ng pagkamatay niya at pagkalibing at muling pagkabuhay. Simple lang, ligtas na, may buhay na walang gana. Heaven ang pupuntahan pag namatay. Yan lang ang way para ang tao maligtas sa impyerno po. No religion. At sa mga makakapanood po nito, ini-invite ko kayo umatin sa church dito po sa Bayaniyang Bible Baptist Church, dito po sa terminal ng Kamambugan, sa Daet, sa Bicol, Philippines, sa mga kapanood ng mga ibang lahi, para lumago kayo sa pananampalataya sa Diyos. At ang aming pastor po dito ay si Pastor Mon Cuenza po, So ini-invite ko po kayo maka-attend, at sa pamilya ko na Pama, Talaran, Balandra family, lahat ng lahi ko, ini-invite ko kayo maka-attend sa church, lumago sa pananampalataya sa Diyos, at ang prayer ko ay maligtas ang lahi ng aking pamilya, So sa ibang tao din, sa mga kapanood nito, hindi lang sa sarili kong pamilya, So salamat po, God bless you po, glory to God, Jesus Christ, wala na pong iba, sa Kanya lang. Grace lang po ng Panginoon to, hindi po sa akin, only Him. Okay, bye-bye, God bless you po.